Matthew 24 verse 3. Ano po yung sinasabi po dyan? Kita nyo po ba? Malinaw po ba? Praise. Noon si Jesus ay nasa bundok ng mga olibo. Habang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong pagparito at ng katapusan ng mundo? No? So, sabi po dito, mula sa verse 1, lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba ninyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala rin matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato. Lahat ay iguguho. At habang si Jesus naman ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, basahin ko po ulit, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ba ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? So, purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng buhay at makapangyarihang salita ng ating pong Panginoon. Siya pong magpala at siya pong magpakahayag. Kung makikita po natin dito sa verse 1 and verse 2, kung meron po kayong mga Bible na hawak, na po, one time, ipinakita po ng mga disipulo, itinuro po ng mga disipulo ng ating Panginoong Jesus, no, ang templo sa ating pong Panginoon. At ang sagot naman po ng ating pong Panginoon sa verse 2, nakikita ba ninyo ang mga gusaling yan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato, lahat ay iguguho. Alam niyo po, ito po ay pumapatungkol sa templo sa Jerusalem. Yung templo po sa Jerusalem ay napakagandang templo, na po, napakaringal, no, talagang napakayaman. No, ito ay nababalutan ng marmol at ng ginto. No, kaya talagang ito ay pinagkakamapuri, no po, ng mga saserdote, ng mga mananampalataya, no, sa lugar ng Jerusalem, at talagang kanilang ipinagmamalaki. No, kaya lang, ito po ay nabahiran po ng masyadong kasalanan. No, gawa po ng mga saserdote, ng mga eskriba, ng mga parisiyo, na kung saan ay namumulo dito. No? Masyado itong napasok ng kasalanan. Kaya sinabi po dito ng Panginoon, nakikita mo ngayon ito, pero darating niya ang panahon na wala rin matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato, lahat dyan ay iguguho. Kasi masyado po itong pinanghahawakan at masyado po itong ibinabandera, no po, ng mga mananampalataya sa lugar pong yaon. Pero darating ho ang panahon na ito ay mawawalang kabuluhan, mapaparam. Kasi bakit? No, kung inyong pag-aaral, kung babalikan po natin dito sa mga naunang talata, dito ho sa chapter 23, sabi po rito mula sa 37, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga isinugo sa iyo. Ilang ulit kong sinikap na kupupin ang iyong mga anak, kung paano titipuli ng isang inahin ang kanyang mga sisim sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ngunit ayaw ninyo, kaya't ang inyong templo ay iiwan na lubusang pinabayaan. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ninyo ako makikita hanggang dumating ang oras na sabihin ninyo, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Kaya nga kung pag-aaralan nyo po, itong templo dito ay pumapatungkol sa templo sa Jerusalem, o meron pong mga Bible scholar nagsasabi na ito po mismo ang Jerusalem, ang pinapatungkol po rito. Darating po ang panahon na sa huling kapanahunan, lahat ay mapaparam, lahat ay maglalaho, at bababaho ang tinatawag na bagong Jerusalem. No? So marahil ito po yung pinapatungkol po dito, no? Yung bagong Jerusalem, yung pagdating ng bagong Jerusalem, na kung saan puspos ng kabanalan at ng katuwiran at ng presensya at kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba? Kaya naman nagtanong po, no, ang mga disipulo sa kanya, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Bago pa sa roon, habang si Jesus nakaupo sa bundok daw po ng mga olibo. Sabi po ng mga Bible scholar, no, sa olibo din po, no, sa bundok din po ng olibo, bababa po ang ating pong Panginoong Jesucristo sa muli niyang pagbabalik. At dito niya rin po tinuran, no, sinagot ang tanong
ng mga disipulo. Ang tanong sa kanya, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi nyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Actually, dun sa mga sumusunod na talata, hindi po sinagot ng ating pong Panginoon ang tanong nila na kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo. Bagkos ang ipinakita ng Panginoon sa kanila, ang tinura ng Panginoon sa kanila, ay yung kompletong mga palatandaan ng kanyang muling pagparito at ng katapusan ng mundo. Kung babasahin niyo po yung buong Mateo chapter 24, sinabi, tinura ng Panginoon, pinrophesy ng ating pong Panginoon, yung mga mangyayari sa huling kapanahunan bago pa siya bumalik, pero hindi niya po sinabi kung kailan siya babalik, kung kailan po ito magaganap. Kaya nga, diyan po tayo sa verse 36, kung may mga Bible kayo, sabi diyan, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, o maging ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. So napakaliwanag, kaya hindi sinagot ito ng ating pong Panginoong Jesucristo dahil siya mismo hindi niya alam kung kailan ang muli niyang pagparito. Nakuha niyo po? Sabi po dyan, tanging ang ama lamang ang nakakaalam nito. At marahil isa pong dahilan ng ating Panginoon, kaya hindi niya yung sinagot dahil ang gusto ng Panginoon, itip-tip nila sa kanilang mga puso ang mga salita ng Panginoon, ang mga palatandaang ibinibigay ng Panginoon para sila po ay maghanda. Hindi para matakot. Marami pong tao na takot mapakinggan ang mga turot aral patungkol sa mga huling kapanahunan. Kasi hindi nila alam kung ano ang pwedeng mangyari sa kanila. May mga takot na baka bigla na lamang, biglang dumating ang Panginoon at sila hindi handa. Kaya natatakot sila na ito'y kanilang pag-usapan. So, ipinakita po ng Panginoon dito ang mga palatandaan, hindi para sila matakot, hindi sila ay maghanda. Maging aware po sila. Amen po ba? So, ganun din po sa bawat isa sa atin. Bakit ito po yung ating pag-aaralan ngayon pong umagang ito? Para tayo ay maghanda. Para tayo ay maging aware. Para makita natin, ano-ano nga ba yung magiging kaganapan bago bumalik ang ating Panginoon? Tanungin mo yung katabi mo, gusto mo bang malaman, kapatid? Ano po ang sagot? Amen. Naku, salamat po sa isa. Ano po ang sagot? Amen. Amen. Kailangan malaman natin. Kasi baka mamaya hindi tayo nakahanda at biglang dumating ang Panginoon, saan tayo pupulutin? Mga kapatid, kaibigan, dalawa lang ang pwede nating hantungan. Either ang kaharian ng Diyos sa kalangitan o ang kapahamakan sa impyerno. O papipiliin ko po kayo, saan nyo po gustong pumaroon at saan nyo gustong humantong? Siyempre lahat tayo gusto natin humantong sa kaharian ng Diyos sa langit. Napakaraming tao yun ang gusto. Pero ayaw nilang alamin ang katotohanan. Ayaw nilang alamin ang mga palatandaan kung kailan nga ba babalik ang ating pong Panginoon. Kaya nga sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Dahil pinapaalam sa'yo para maghanda ka. Hindi para matakot. Maging aware ka. Amen po ba? Gusto niyo po bang malaman ang mga palatandaan ng muling pagbabalik ng ating Panginoon? Amen. Handa ka na ba? Amen. Okay. Sabi diyan, mga tanda ng muling pagbabalik ni Kristo at ng katapusan ng mundo. Alam niyo, tutuon muna po tayo sa muling pagbabalik ni Kristo. Kasi sa susunod, sa katapusan ng mundo, ay papasok po tayo sa mga aral about tribulation. Ito na ho yung mga matinding kahirapan na pwedeng daanan ng mga maiiwan, mga maleleft behind. So, dito muna po tayo sa matanda sa muling pagbabalik ni Kristo. Una, sabi
sabi diyan, ang pagpapakita ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Mababasa po natin yan sa verse 5, verse 11, and 23 to 27. Na po. Okay. Basahin ko muna sa inyo. Sabi po dito, verse 5, maraming paparito. Ay una, sabi po sa verse 4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni inuman. Hello? Pakisabi nga sa katabi, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni inuman. Pag sinabing mag-ingat, ano ang dapat gawin? Talagang pag-iingat ang pinag-usapan, gagawin ang lahat para makapag-ingat. Amen? Babantayan ang mga kilos at galaw para makapag-ingat. Kasi sabi ng Panginoon, may paalala ang ating Panginoon, kung hindi tayo mag-iingat, baka tayo mailigaw ni inuman. Tandaan po natin mga kapatid, nasa huling kapanahunan na po tayo. Amen po ba? At ito yung panahon na talagang lilitaw ang mga huwad na Kristo, ang mga false Christ. No po? Sabi po dyan, maraming paparito sa verse 5. Sa pangalan ko at magpapanggap sila na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Marami raw po ang paririto. No po? Sa pangalan, gamit-gamit ang pangalan ng Panginoon. Kaya tama yung sinasabi ng salita ng Diyos, Matthew 7:21, hindi po ako nagkakamali. Na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay nakikilala ko. No? Para bagang hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon, ay nakikilala ng ating Panginoon. Nakukuha niyo po? Marami pong lilitaw na mga bulaang Kristo, magpapanggap. At sabi po dyan, sa verse 11, marami ang magpapanggap na propeta at iniligaw ang mga tao. Hello, may warning, no po? Pag dumating ang mga bulaang Kristo at bulang propeta, sabi rito sa verse 5, marami silang maililigaw. At sabi sa verse 11, at ililigaw ang mga tao. Hello? Marami silang pwedeng mailigaw. Pakisabi sa katabi mo, nawa hindi ikaw yun, kapatid. Nawa hindi ikaw yun, kapatid. Kasi wala pong exempted. Kaya Kristiyano tayo o hindi. At actually, mga kapatid, tayo po yung target na iligaw. Kasi tayo yung nasa tama na. Nakukuha nyo? Tayo po yung nakaalam na ng katotohanan. Gumaganap sa salita ng ating pong Panginoon. No? Walang ililigaw, kundi yung hindi naliligaw. Kasi yung mga naliligaw, hindi na kailangang iligaw. Kasi ligaw na. Nakukuha niyo po ba? So, sino ang ililigaw? Yung nasa tamang direksyon. Yung nasa tamang daan. Nakukuha po ba natin? No? Sa verse 23 to 27, ang sabi dyan, kung may magsabi sa inyo, narito ang Kristo, o naroon siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw, kung maaari, maging ang mga hinirang ng Diyos. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Kaya kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pupunta roon. Kung sabihin naman nilang naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala, sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Hello? Uulitin ko, ang sabi po sa verse 36 na binasa ko po kanina, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. Amen po ba? Walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Bago ito po ang nakakalungkot, ito, merong bulaang Kristo at bulaang propeta na nagsasabi na
po ba? Kaya ang sabi po dito sa verse 25, tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Kaya nga, hindi na natin masisisi ang Diyos. Wala na tayong masisisi kahit ang iglesia na ating kinabibilangan dahil itinuturo ito sa atin. Ang salita ng Diyos itinuturo sa atin, ipinakikita sa atin, no, ang katotohanan ng salita ng ating pong Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, kung talagang anak mo ako, bakit mo ko hinayaan mailigaw? Hello? Kaya nga, sabi ng Panginoon, tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Amen? Tayo ba'y gising pa? Amen. Sabi po diyan, pagdating daw po sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, maraming mga tao, ang ginagawang numero unong prioridad, ang dumepensa laban sa mga huwad na Kristo. Dinedepensa pa po nila. No? Kumakapit sila sa kanilang mga konsepto at pag-iisip at naniniwala na ang lahat ng nagpapatotoo sa pagbabalik ng Panginoon ay huwad. At hindi nila binibigyang pansin kung paano maging matalinong dalaga at marinig ang tinig ng Diyos. Yung dalaga po dito, no, ay pumapatungo dito pa rin po, dito sa chapter 25, yung talinghanga tungkol sa 10 dalaga. Na yung 5 matalino, yung 5 mangmang, yung 5 nakahanda, yung 5 hindi. Yung 5 nakahanda, nakapasok po sila pagbukas ng pintuan ng kalangitan. Kasi nakahanda sila at may baon silang langis. Ibig sabihin, taglay nila ang kapuspusan ng banal na Santong Espiritu. Ibig sabihin, naka-charge sila lagi. Hindi sila nalolobat. Nakukuha nyo? Kaya pagbalik ng Panginoon, kasama sila. Papasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Nakukuha nyo? Kasama sila sa mapapabilang sa kukunin ng ating pong Panginoon. No? Kaya nga dyan nakakalungkot, ang marami, ang prioridad nila ay depensa yung laban sa mga wad na Kristo, no? At sila po ay kumakapit sa kanilang mga konsepto at pag-iisip at naniniwala na ang lahat na nagpapatotoo sa pagbabalik ng Panginoon ay huwad. Merong hindi naniniwala. Meron hindi naman ho lahat ng propeta ay bulaan, mga kapatid. Hindi ho lahat ng naghahayag tungkol kay Kristo ay bulaan. Amen po ba? Kaya tungkulin po nating alamin kung sino ang huwad at kung sino ang hindi. Amen. Ang salita po ng Diyos ay punong-puno ng katotohanan na magpapabatid at magpapaalam sa atin kung sino ang sino at kung alin ang alin. Amen? At napakahalaga po sa kapanahunan po natin ngayon, magkaroon po tayo ng tinatawag na discernment o yung espiritu ng pagkakilala. Yung makilala mo kung sino ang sino at kung alin ang alin, kung sino ang sa Panginoon at kung sino ang sa kaaway. Alam niyo po ba, ang mga huwad, ang ipinabrand po niyan ay puro maganda. Hello? Yan ho'y mga sugo ni Satanas na nagaan yung anghel ng liwanag. Nakala mo ang dalay puro pagpapala. Napakarami pa namang tao, gustong-gusto. Puro pinag-uusapan ay pagpapala. Marami ho nagtuturo, puro prosperity gospel ang tinuturo. Diba? Nasa kanila, basihan nila, pag ikaw ay nasa Panginoon, pinagpapala ka. Hindi ka nagkukulang, hindi ka naghihirap, hindi ka nagkakasakit. Pag ikaw'y nagkakasakit na, at wala kang pagpapala at itutugon sa pangangailangan mo, wala ka sa Panginoon. Hello, ganun po yung kanilang pananaw. Meron hong pagsubok. Ang lahat ng nasa Panginoon ay idadaan sa pagsubok. Sabi nga, 2 Timothy 3:12, everyone who wants to live a godly life in union with Christ Jesus will be persecuted. Yun pong mga naghahangad na mga sunod sa kalooban ng Diyos ay talagang daranas ng pag-uusig. Kalakip ng pag-uusig, no? Yung tayo minsan, walang itutugon sa pangangailangan. Pero kapag tayo tunay na ng palataya at nanalangin ng Diyos ang nagkakaloob. Amen po ba? Amen. No? Kaya hindi natin pwedeng gawing pasihan kung nasa Panginoon bang isang tao, kung puro pagpapala ang kanyang nakakamtan at hindi na kapag nagkukulang. Hindi mo natin pwedeng gawing basihan yon. Amen? Kasi lahat o pwedeng dumaan sa pagsubok. Pero, kailangan nagtatanong din tayo sa Panginoon. Kasi baka kaya tayo may mga pinagdadaanan, may follow po tayo.
Sabi nga, pag may pagsunod, merong ano? Pag may pagsunod, merong ano? Ay, tayo ho may gising. Pag may pagsunod, anong meron? Pagpapala. Pag may pagsumay, anong meron? Pagpapalo. Nakukuha niyo pa? Palo at pagpapala. Pag sumusunod po talaga, may pagpapala. Pero pag hindi nasunod, may pagpapalo. Kasi baka ho naman kaya tayo dumadaan. No, yung parang nag-part na yung kawalan. Yung nag-part na yung mga matitinding sitwasyon, parang hindi na umalis-alis. No, kailangan din ay hanapin din natin yung sarili natin sa Panginoon. Kasi baka hindi na yung pagsubok lang, kundi isang pagpapalo na. No? Alam niyo po, napakasarap kung magkakaroon po tayo ng pusong nagpapakumbaba, handang tumanggap ng mga pagpapalo ng Panginoon. Yun kung tayo nadudurog at nababasa. Alam niyo, kapag meron tayong pusong basag, durog sa harapan ng Panginoon, Espiritu, durog at basag sa harapan ng Panginoon, pag ikaw'y konting pikit mo lang, lumapit ka sa Panginoon, umiyak ka, ang lapit-lapit ng presensya ng Panginoon. Kaya nga ako minsan parang, ang sarap pa ng feeling, yung pag nakakaramdam ako na parang durog na durog ako, yung may mga pinagdadaanan ako, yung pag konting panalangin ko lang, talagang sobrang iyak ko sa Panginoon, feel na feel ko yung kalapitan ng presensya ng Panginoon. Amen? At sabi nga po ng mga tagapagturo, kapag may pinagdadaanan tayo, gawin natin yung dahilan para tayo ay lumapit sa Panginoon. Itatakbo natin yung sa Panginoon. Kaya yung turo nung nakaraan, huwag mong dibdibin, tuhurin mo. Amen po ba? Amen. May mga tuhod po ba tayo? Pailuhod mo. Amen. No? Kaya lang, wag lang yung tuhod ang nakaluhod. Baka nakaluhod ang tuhod, ang puso nakataas. Kailangan kasamang nakaluhod ang puso. Pwede naman hindi nakaluhod ang tuhod, pero ang puso mo nakaluhod sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Okay. Sabi dyan, the only people who want to change the gospel are those who are unchanged by it. Yung mga bulaan, binabaliktad po nila ang ebanghelyo ng ating pong Panginoon. Bakit nila binabaliktad? Kasi hindi sila nabago sa tunay na ebanghelyo. Kasi bakit hindi ba nababago ang isang tao? Alam niyo po, napakamalaking question mark po at talagang kalokohan po na kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos na hindi tayo mababago. Kasi ang salita po ng Diyos, buhayan at mabisa Hebreo 4:12, tumatagos siya sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa, ng espiritu, ng kasukasuan, ng utak sa buto, nakatataho ng nilalaman at binabalak ng isipan ng tao. Makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Hindi po tayo pwedeng hindi mababago sa bawat pagkakataon tayo nakikinig ng salita ng Diyos. No? Unless na hindi natin ibinubukas ang puso po natin sa salita po ng Diyos. Hindi po talaga tayo mababago. Kapag hindi tayo nabago, tayo yung pwedeng, yung isang tao na hindi nabago, sila yung pwedeng nagamit ng kaaway para ituwis ang salita ng Panginoon. Kaya alam niyo po, kung pag-aaralan niyo po, yung mga ngayon, na mga nagpapahayag ng bulaan, ng mga turot aral, sila yung mga dating nasa tamang gawain, ang marami. Meron nga ho na nasa satanic church, na dating born again. Nakakalungkot po yun. Bakit mangyayari yun? Buhay at makapangyarihan ang salita. Buhay at makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kasi hindi po ibinukas ang puso. Kasi tandaan natin mga kapatid, opo, makapangyarihan ang salita ng Diyos, pero binigyan tayo ng Diyos ng free will. Amen po ba? Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. Nasa atin ang pagpili. Tatanggapin mo ba o hindi? Bubuksan mo ba ang puso mo isasara mo? Papapasukin mo ba o hindi? Babarahan mo o bibigyan mo ng kalayaan? Buksan natin yung puso natin para tayo mabago. Amen po ba? Kung tayo man, nakinig, in-apply natin, mamaya bumigay tayo uli. Tayo uli! Takbo tayo uli sa Panginoon. Patawarin mo po ako. Nagawa ko na naman yung mali. Kanina, hindi ko na natawad sa iyo. Kapit ka uli! No, hindi naman kayo nag-iisa. Ganon din po ako. Ganon din po yung marami. Hello, naipatotoo ko na yun. Kung meron narito, yung dati napakasilosa ko po, sobra. Ginagamit na po ako ng Panginoon. Lingit sa kaalaman, kahit mga kapatiran,
No, hindi nila alam. Minsan nasa gawain kami, alayain ko yung asawa ko sa likod, yung sa may likuran ng church. No, pinapakita ko yung selos ko. Hindi, alam na kapatiran, kahit yung sa isang kapatiran, nagseselos po ako sa kanya. Hindi niya alam. Kasi alam niyo po, yung spirit, nagtatransfer po yan, negative spirit. Kasi yung tatay ko, number 1 seloso po yun. Kahit kukulong kami, kinukulong kami sa bahay. Mutik na nga ako magkasunod, buti na lang yung makapit bahay, buti na lang yung dingding ay kahoy. Sinuntok ng sinuntok para makalabas kami. Nakuha nyo? Ang selos pumapatay po yan. Ako nararamdaman ko yung spirit, umaangat dito sa mata, sa tenga ko. Pag nagseselos ako. After po kung magselos, nag-aaway kami mag-asawa. After po magselos, iiyak ako sa Panginoon, mananalangin ako. Pagkatapos kong manalangin, mamaya magseselos na naman ako. Dapat magpe-pray na naman ako, iyak na naman ako sa Panginoon. Mamaya magseselos na naman ako, paulit-ulit, pero takbo ako ng takbo sa Panginoon hanggang isang araw. Nagulat na lang ako sa sarili ko, hindi na ako magseselos. Kahit may kausap, ang unang pumasok sa sarili ko, bakit nga ba ako magseselos? Dapat nga siya magselos, hindi ako. Dahil naman ang ganda ko. Hindi naman ako kapamitan. Kamukha ko naman si Marian. Bakit ba ako magseselos? Ganun mo, nagkaroon muna ako. Ang unang inilagay ng Panginoon sa akin, confidence, self-confidence. Nakuha nyo? Kasi minsan pag wala tayong self-confidence, nakaw. No po mga kapatid, kung tayo ay ganon, meron tayong mga petsing. Hindi tayo makalaya-laya. Takbo tayo ng takbo sa Diyos hanggang isang araw makita mo yung sarili mo. Malaya ka na. Alam niyo ako inilig ng Lord mag-fasting. 1 meal a day for 1 week. Nagulat na lang ako. With prayer. Malaya na ako. Kaya kahit kausap niya si Ariana Dalisay o sinong makausap niya, hindi na ako magseselos. Kasi binalaya na po ako. Meron tayong nagmumulto, pero nakakabig. Amen po ba? Kasi buhay ang Diyos natin. Amen? Kaya yun yung kagandahan na may Diyos po tayo. Hindi pwedeng hindi tayo mababago. Basta buksan lang natin yung puso natin sa pagbabago. Kasi may free will po tayo. Kahit gusto kang baguhin ng Diyos. Eh kung ayaw mo namang magbago, kasi may free will ka, ayaw mo isuko yung kalooban mo sa kalooban ng Diyos, hindi nga po tayo mababago. Nakukuha nyo? Pero kung matututunan po natin na yung kalayaang binigay ng Diyos sa atin, pasakop natin sa Kanya, sa kalooban niya, makakadaya po tayo. Amen po ba? Amen. Tayo mo ba'y buhay pa? Buhay na buhay! Pumalakpak po ang mga internet buhay. Praise God. Kailangan buksan natin yung puso natin para hindi tayo magamit ng kaaway na darating panahon tayo yung sisira sa katotohanan. Nakakalungkot po yun. Sinabi ng Panginoong Jesus sa John 10:27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking nakikilala at sila'y nagsusunod sa akin. Kung tayo po itupa ng Diyos, alam natin ang tinig ng Diyos. At dinirinig natin ang kanyang tinig. Amen po ba? Amen. Kung kailangan talaga mapabilang tayo sa kawan ng Diyos, mapapabilang tayo sa kawan ng Diyos kung meron tayong buhay na isinuko sa Kanya. Amen? Eh sabi rito, magsihingi kayo at kayo bibigyan, magsihanap kayo at kayo makakasumpong, magsikap kayo at kayo'y bubuksan. Amen? Kaya napakahalaga po ng panalangin. Yan ho'y panalangin, kasama po dyan ang pag-aayuno. At paghanap sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Yan po yung humingi, humanap at kumatok. Nakukuha niyo po. Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat nakikita nila ang Diyos. Hello. Kung tayo man po, hindi pa ganang na malaya, kung tayo meron puso, laging handang ibaba sa harapan ng ating pong Panginoon. Hello, hindi tayo pwedeng hindi mababago. Amen? At ito ang maghahatid sa atin sa kaharian ng Diyos sa langit. Kaya nga, ang ating puso, lagi natin ipahawak sa Panginoon. Amen po ba?
At sa ganun, hindi po tayo basta-basta madadali ng mga bulaan. Amen? No? Tapat ang Panginoon hanggat meron tayong pusong naghahanap, aktibong sinasaliksik sa salita ng Panginoon, masigasig na nakikinig sa tinig niya, sinusuri kung ang parangan ba ng mga ito, ang mga huwad, ay nagpapahayag ng katotohanan, at kung makapagtutustos ba ito sa atin ng buhay o hindi. Kung ganoon, tiyak nagagabayan tayo ng Panginoon upang makilala ang kanyang ikalawang pagdating. Hello, mga kapatid. No, tapat ang Panginoon doon sa mga taong mayroong puso talagang naghahanap sa Kanya. Naghahanap sa katotohanan. Hello, aktibong sinasaliksik ang salita ng Panginoon. Kasi kung tayo nagsasaliksik, hindi natin ginagawang dekorasyon lang ang Biblia at ang salita ng Diyos. Kundi ito'y ating binubuksan at ating binabasa. Humihingi tayo ng gabay at patnubay sa Panginoon. Masigasig nating pinakikinggan ang kanyang tinig sa pamamagitan ng ng mga nagpapahayag, ng mga ginagamit ng Panginoon sa iba't ibang aspeto. No? At hindi tayo basta tumatanggap pagko sinusuri natin ang lahat ng bagay. Yung mga taong nag-aalok sa atin ng mga turot aral, ng mga bulaang propesiya. No? Ang mga tao kasi, gusto nilang mapakinggan, yung gusto lang nilang mapakinggan, darating ang panahon na yung mga tao, sabi sa Bible, ang gusto nilang pakinggan, yung gusto nilang mapakinggan. Kung ayaw nila, hindi na nila pakikinggan. Kagaya po, sa ating pong church, tinuturo po natin ang pagbibigay ng ikapo. Bakit? Kasi ito ang daan para mabuksan ang langit. Kasi yung ikapong bahagi, ikasampung bahagi ng ating mga tinatangkilik o mga natatanggap, yun ay sa Panginoon, hindi po atin yun. Sabi po ng Malakay chapter 3. Hello? No? Ang marami po ayaw ng mga ganong turot aral. Kaya sarado po ang langit. Gusto ng Diyos buksan ang langit. Gusto ng Diyos na pasaganahin tayo sa lahat ng bagay. At ang pangako kapag binigay natin ang ikapo natin, buong buo, wala nang salot na darating sa ating lupain. Mamumunga ng sagal ang ating ubasan, ang ating mga bunga, ang ating mga palabigasan, palatubigan, hindi magkukulang. No? Magaya ng dumaan ang COVID, ang lockdown, napatunayan po natin yan. Hindi tayo pinakulang ng Panginoon. No? Gusto tayong pagpalain ng Diyos, kaya lang may mga tao ayaw nila. Kaya kapag itinuro, ang tinatawag na pagbibigay ng ikaputan doon, ayaw nila, umaalis sila. Maalis sila sa church na yun. Kasi ang gusto na lang, naku pagbibigay ko, papapalain ako, mababawasan nga yung pera ko. Ang susi po, lagi niyong tatandaan, prinsipyo ng Panginoon, ang susi ng pagpapala, pagbibigay. Amen. Yun nga ang aming dating pastor, hindi pa ako nagpapastor. Lagi niyang sinasabi, nangangailangan ka magbigay ka. Nangangailangan ka na magbibigay ka. Kasi siya, napatunayan niya. Alam niyo po ang dating tirahan sa estero lang, hindi makatayo, no? Lagi lang silang nakaupo. Yung bahay nila, hindi sila makatayo. Sa ilalim po sila, esterohan. May tabi ng kanal, ang kanilang tinitirhan. Ang susi lang nila, naging tapat sila sa Panginoon at lagi silang nananalangin, mag-asawa nung sila na born again. Alam niyo po, napatunayan nila. Pag sila'y nangangailangan, tinuro ng Lord sa kanila, kahit anong meron ka, magbigay ka. Yun po. Unti-unti po, inangat ng Diyos ang kanilang kabuhayan. Ngayon po, ang dami na nilang business. Ilan na yung bahay nila, ilan yung sasakyan po nila. Pinagpala po sila ng Panginoon. Nakuha niyo po, kasi ang maraming tao ayaw ng pagpapala. Eh yun ang susi, wala po tayong nagagawa. Nakuha po ba natin? Salita po yun ng Diyos. Amen? Kaya nga ho, huwag po tayong basta tanggap ng tanggap sa mga iniaalok sa atin, suriin po natin. No? Kahit po ako, nagtuturo po ako sa inyo, dapat meron din kayong Bibliang hawak. No? Para nakikita niyo kung totoo ba yung sinasabi ko o hindi. Amen. Hindi tayo madadaya. Amen po ba? Amen. Yun po yung matalino na lingkod ng Panginoon. Matalinong Kristiyano. Pangalawa,
ang paglitaw ng lahat ng uri ng mga sakuna. Hello, bago dumating at tumalik ang ating pong Panginoon. Mga kapatid, yan mo yung pangalawa, lilitaw ang iba't ibang uri ng mga sakuna. Trahedya na mangyayari dito sa mundo, sa iba't ibang dako. Ano po yung sabi rito sa 6 to 7? Ano po? Sabi po dyan, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit, huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutong at lilindol sa maraming lugar. No? Ayan po yan. No? Nakakarinig kayo ng mga digmaan at mga lingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan itong mangyari. Kailangan po talagang mangyari. Dapat hindi pa yun ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. At magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Tayo ho ba'y gising pa? Nangyayari na po ba yan? Nangyayari na po talaga. O po mga kapatid. Praise God. Sabi po dito, sa mga nakalipas na taon daw, mas lumalala ng lumalala ang mga sakuna sa buong mundo. Totoo, di po ba? Mga lindol, nandyan po yung tinatawag na wildfire, no? Yung nasusunog yung mga kagubatan, kagutom, mga salot. No? Nasa estado daw po ng patuloy na kaguluhan, lalong lumalala yung kaguluhan, kapigapihan sa mundo dahil sa mga gera, karahasan, mag-angat ng mga atake ng mga terorista. No? Nangyayari na po ba ito? Amen, nangyayari na po ito. Yung pagdating po ng coronavirus, sa palagay po ninyo, yan po ba yung aksidente all over the world? Hindi po yan sa isang bansa lang. No? Isa po yan sa isang peste na pwedeng dumating sa huling panahon bago dumating ang ating pong Panginoon. Yan, nagsimula po yan sa Wuhan, China, late 2019, at kumalat sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Sa Estados Unidos daw po, naranasan yung paglaganap ng kamamatay na flu, nagdulot ng pagkamatay ng marami. No po? Yung bushfire o wildfire sa Australia, na tumagal daw po ng ilang buwan, no? Mula September 2019. Sabi ron, pinagdulot ng maraming pinsala, matinding pinsala at pagkawala, no? Kabuhayan, nawala. Sa East Africa, dumanas po, no, ng pinakamasamang pag-atake ng balang, worst attack ng locust. Sa loob daw po ng 25 taon, nung humantong sa krisis, ito'y humantong sa krisis sa pagkain sa maraming bansa sa Africa na nagdulot ng taggutom. Nakuha nyo, alam niyo yung balang, para po itong parang tipaklong. No? Yung kakainin ng isa, yung natira ng isa, yung isa naman ang uubos. Kung may natira pa, yung isa naman nilalalos. No? Pag iniwan mo ang pananiman, maputi na. Walang naiiwan. Kahit yung mga balat ng puno, nawawala. Nawawala yung pagkaluntian. Nakukuha niyo? So wala nang anihin sa bukilin. Kaya dumanas po ng taggutom. Sa Venice, Italy, naranasan po nila yung pinakamalubhang pagbaha. Sa loob daw po ng 50 taon, na may 80% na lungsod na binaha sa Italy. No? Sa Newfoundland, Canada, pasimula ng 2020, isang bagyo ng niebe o yung tinatawag na blizzard na bihirang makita daw sa loob ng isang siglo ang dumating sa kanila. No? Yung malakas na pag-ulan na nagpabaha sa Indonesia,
lindol sa iba't-ibang dako, sa Corn Island, sa Ilasod, sa Turkey, sa Caribbean, malapit sa Cuba, at sa iba pang mga lugar. Tsunami sa Japan. Lindol sa kabila kahit sa ating bansa. Amen? Landslide. Nandyan po kabila, digmaan kabila. Hello? Di po ba? Kaya tingnan niyo po ngayon ang Israel, paliit na ng paliit. Kasi kinakamkam ang kanilang bayan. Wala kakontentuhan ang iba't ibang bansa. Tayo nga lang po, na yung atin kinukuha ng China, di ho ba? Maraming gustong umangkin. Kasi mayaman ang Pilipinas eh. Amen po ba? So yan po mga tanda na yan, nakikita na natin yan. Di po ba? Yung pagdating po ng mga bulaan, nakikita na po ba natin yon? Naku, marami na po mga bulaan na dumating. Tinulak yun. Kahit nga ho sa ating bansa, di ho ba? Merong umangkin na siya po ay anak ng Diyos. Son of God. Na yung kaharian ng kingdom ng Diyos nandun sa lugar nila. Kagawin ng Davao. Nakuha niyo po? Napakarami pong lumilitaw ng mga huwad. Sa China, sa South Korea, sa Japan, even sa Philippines. So, nangyayari na po. Amen po ba? Sabi po dito sa verse 12, ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig. Okay, pangatlo. Natanda, lalaganap ang kasamaan at ang pag-ibig ng mananampalataya ay manlalamig. Sabi po ng verse 9 to 10. Basahin ko po. Pagkatapos ay kapuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami at sa verse 12 to 13, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Hello? Pansinin po natin ngayon ang ating mundo. Pansinin po natin ang ating bansa. Sa palagay po ba natin, bumubuti o sumasama? Habang tumatagal, pasama po ng pasama ang mundo. Amen? Huwag ka nang magtaka kung yung lolo ni-rape yung kanyang apo. Yung tatay pinatay yung kanyang anak. O yung tatay pinatay yung kanyang, yung anak pinatay yung kanyang tatay. Nakuha nyo, sa ibang bansa nga po, sa Amerika, hindi lang po sinasabi, no? Kasi matalino ang media sa kanila eh, hindi nakakarating sa ibang bansa. Sa atin, sobra lang po kasing wala lang itinago. Kaya minsan nagiging maliit ang tingin sa bansang Pilipinas. Alam nyo, sa Amerika, sabi nga nung nabubuhay pa yung biyanan ko, meron nga bata yung nilagay sa oven, sanggol. Hello? No? Mas karumal-dumal po sa kanila ang krimen kaysa pa sa atin, kaya lang hindi binabalita sa media. Nakukuha po ba natin? Kaya nga yung paglaganap ng kasamaan, ito ang maghahatid sa maraming mananampalataya para manlamig. Hello? Bakit ba pumapasok ang panlalamig kapag hindi na-charge? Sa Espiritu ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon. Kung mas lumalabang ang mundo, mas nauubos yung oras natin at panahon sa mga bagay sa mundo. Sabi pa rito, kapuputan daw po tayong lahat tayo ng mga sumusunod sa ating Panginoon. Isasakdal upang pahirapan at patayin. Pero wala tayong dapat ikatakot. Nangyari na po ito eh. Di po ba? Yung mga apostol, naranasan na po nila ito. No? Pinapuotan po sila, sinasakdal sila, kinukulong sila, pinapangawan sila. Tayo nga ho, malaya pa eh. Sa ibang bansa, sa China,
sa North Korea, sa Saudi Arabia. Sobra po yung nararanasang hirap ng mga Kristiyano doon. Kaya yung mga simbahan nila, may soundproof, yun yung sinasabing underground church. Hindi ho yun sa ilalim ng lupa. Pag sinabing underground church, tago, hindi naka-expose. Hindi kagaya ng ganito. Naririnig ng kapitbahay. Sa kanila po, soundproof. Yung pinagdarausan po nila. Pataas ang kanilang pagdaraos. Nakuha niyo po, tayo nga malaya. Kaya lang nakakalungkot ang maraming tao. Malaya natin nagaganap ang kalooban ng Panginoon, pero ang maraming tao ayaw pa rin unahin ng Panginoon. Amen. Samantalang kung pag-aaralan ninyo mga Kristiyano doon sa mga bansa na talagang mahihigpit, sila yung masigasig. Kailangan pa po ba, pakitanong po yung inyong katabi, kailangan pa po ba na masyado tayong higpitan bago tayo maging masigasig? Kailangan pa tayong sakalin bago tayo maging masigasig? Napalad po tayo. Amen? Minsan may mga ginagamit pa ang Diyos para pagkalooban tayo pamasahe. Sa libre pagkain pa tayo, napalad po tayo sa church natin. Amen po ba? Tapos ayaw pa natin dumalo. Minsan libre wifi pa po tayo. Hello? Dali, pag napunta dito, libre wifi. Diba? Love po natin yung opportunity na binibigay ng Diyos sa atin. Kayo ba'y gising pa? Ano? At sabi dyan, nalaganap ang masamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Lalo nang dumadami ang katampalasanan o kasalanan sa mundo ng reliyon at wala nang paggawa ng banal na espiritu o presensya ng Diyos doon. Kahit na ang iba ay tila may maalab na pananampalataya, naglalakad pa rin sila sa makamundong landas. May compromising pa rin. Minsan nakikita mo, akala mo maalab sa Panginoon, pero may compromising pa rin. Naglalakad pa rin sila sa makamundong landas. Ang pag-iimbot ng kayamanan ay laganap sa mga mananampalataya. Mga kapatid, sabi nga nung pinag-aralan natin nung nakaraan, yung Signs of the Last Days based sa 2 Timothy, no, magiging lovers of themselves, magiging lovers of money. Po, ang maraming. Sabi dyan, ang ilan ay nagbebenta ng iba't ibang mga paninda sa kanilang mga simbahan. Hello? Minsan nakakalungkot po yun. Di po masama na tayo ay mag-business. Pero, there is a time for everything. Na kailangan sa pagdalo natin, tama pong ating motibo. Hindi, ay, kailangan mag-atino ngayon. Kasi andun yung si sister, yun eh, talagang number 1 buyer ko yun eh. Gusto-gusto nun yung mga Chanel na bag, yung mga ganito na gano'n, yung mga ganyan. Eh, yun lang yung time na makikita ko siya. Tapos samantalahin ko na. No? Okay lang po tayo pumunta kung yun talaga yung time lang na talaga makaka-adopt natin siya. Pero see to it, pray po tayo, Lord, tama mo po ang motibo ng aking puso. Kasi lahat naman tayo pwedeng maging ganon. Amen? Ako rito, naranasan ko rin yun. No? Dati rin, pupunta ako sa church, kasi pag-araw lang kami ng linggo, prayer meeting, nakikita-kita. Eh, dito ako sa Bacoor, ang church namin, doon sa Salinas, sa Rosario. No? Dati ho, meron ng isang kapatira na taga-ibang church, ay binabagsakan niya po ako ng paninda, mga bagong damit, tsaka mga ungay. Eh, kailan ko dadalhin? Di yung araw na pupunta ako doon. Pero hindi ho, yung pagpasok ko, sister, teka mo na mamaya na yan, bago tayo magkantahan, bago tayo mag-prayer, alika muna, tingnan niyo muna yung paninda ko, hindi po ganon. No? Yung tapos na yung gawain. Pero pag-check natin yung motibo ng ating puso, bakit tayo pupunta sa gawain. Amen po ba? Hindi ko po sinasabing huwag tayong mag-business kasi mas mainam po yung hindi tayo umaasa sa iba. Amen? Wala pong masama sa pag-business. Basta sito unahin natin ang Panginoon. Amen. Amen? Kung yun lang yung talagang araw na makikita natin sila eh. Kaya na, huwag niyo makinatag dyan sa loob ng church yung paninda natin. Ano po? Baka magalit sabi ng Panginoon at makatulad tayo doon sa pinagtabuyan, no? Yung mga paninda sa loob ng templo. Amen. Hello? Ang ilan ay nagnenegosyo at
everything. No? Gawin mo yung magagawa mo, hindi mo na kayang gawin, hayaan mo na si Lord. Diba? Kami po na-experience namin, nung kami ay sa JL Cavite City, yung mga rami namin attended doon, mga driver eh. Meron hindi nakaka-attend, may sidecar driver, may jeepney driver. Hindi nakaka-attend, nung natanong-tanong ko, brother, ba't hindi ka nakalabas? Ay, pastora, pasensya na po kayo, kasi ano po ngayon eh, yung San Juan, at saka fiesta, eh, marami pong pasahero, sayang naman. Tatanong-tanong ko, brother, eh, kumita ka naman. Hindi niya ko eh. Sabi ko, subukan mo, brother. Yung araw na para sa Panginoon, bigay mo. Tapos, sa gabi, lumabas ka. Yung dapat nakitain yung araw na ginugol mo sa Panginoon, kikitain mo lahat, sobra pa. Amen. Napatunayan po nila. Pero yung inuna nila yung kanilang pag-aanang buhay kaysa sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, umuwi silang wala. Alam niyo po ang nangyari, naputas si Gulong, aksidente, may mga nangyayari. Yung kinita, nawalan din ng saysay. Nakukuha niyo po ba? Amen. Hindi nila iniisip na gumawa para sa Panginoon at namumuhay silang sangkot sa mga makamundong gusot. Kapag nangangaral ang mga pastor at mga nakatatanda, nagtutuon lamang sila sa pagpapaliwanag ng kaalaman sa Biblia at mga teolohikal na teorya, sa halip na ipangaral ang mga salita ng Panginoon. Yung para bang ang marami darating sa panahon na kontento na lang na nakikinig. Pero yung pakinggan, hindi na iuunat sa iba. Hindi na ibabahagi sa iba. Yung kontento na siya ang napagpala. Pagka ganun, hindi rin po tayo lalago. Tandaan niyo po, mentras ka nagbibigay, doon ka tatanggap. Yung natanggap mo mula sa Panginoon, ibahagi mo. Makikita mo, mas madadagdagan ang karunungan mo sa Panginoon. So, hindi na sila nagpapatotoo sa Panginoon o tinadakila ang Panginoon. At hindi na nila ginagabayan ang mga mananampalataya na magsaliksik upang maintindihan ang kalooban ng Panginoon. Okay na sa kanila yung pumasok at lumabas, tapos na. Tapos, uwian na. Ginagabayan nila ang kanilang mga tagapakinig. Merong mga lingkod ng Diyos, ginagabayan nila yung kanilang mga tagapakinig sa teolohikal at teorya na paraan lang. Napupuno nga po ng kaalaman, pero lalo nagiging malayo sa Diyos. Kasi bakit? Hindi itinuturo na ipamuhay ang mga natututunan. Nakukuha niyo po? Mga kapatid, tayo ba'y kisimpa? Ang ilan sa mga pastor, hello, at nakatatanda ng simbahan, ay nakikipagkumpetensya sa isa't isa at sumasali sa pagtatalo dahil sa inggit. Sa kalaunan ay bumubuo pa sila ng mga grupo, nagpapangkat-pangkat. Nakakapasok po yung tinatawag na stripes and division. Meron pong mga lingkod ng Diyos, nakikipagkompetisyon, nakikipagpaligsahan, sa kapwa, mga lingkod. Sumasali sa pakikipagdebate. Hello, mga kapatid, sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos, hindi dapat ipinakikipagtalo. Hindi dapat ipinakikipagdebate. Hello, ipinapahayag ng mayroong pag-ibig at may pagkaunawa, pero hindi dapat ipinapagdebate. Kasi pag ikaw ay nakikipagdebate, karunungan mo ang ipinapakita mo. Amen. Nakukuha niyo po ba? Yung karunungan natin, hindi atin, galing po yun sa Diyos. At dapat yun ipahayag ng tama na may kapakumbabaan. Kahit anong dulong natin, kahit anong seminar na abot natin, kahit ano pa ang narating natin karunungan, kaalaman, at tapos pa tayo ng Bible school, hindi yun dapat ipagmalaki. Mga kapatid, nihahayag po yun para sa ikapagpapala ng iba. Yan. Nagnanakaw ng mga ikapu at handog at wala ng pusong may takot sa Diyos. Kaya naman hindi natin maiwasang maisip ang katapusan ng panahon dahil sa mga bagay na ito. Pansinin po natin ang mga tao sa church. We pray na hindi po tayo gano'n. Magbantayan po tayo sa panalangin na hindi po tayo mapasok ng panlalamig. Amen? Kasi lahat po tayo target, mga kapatid, wala exempted. At lagi natin tatandaan, wala akong super Christian. Si Christian Nieras lang, pangalan na yun eh.
Walang superman, walang superwoman. Lahat tayo may kahinaan. Lahat tayo pwedeng magkulang. Lahat tayo pwedeng makapagpabaya. Lahat tayo pwedeng magkasala, pwedeng magkamali. Hello, lahat tayo. Kaya hindi tayo narito para magpangkat-pangkat ng halika rito. Alam mo ba si sister? Ay talaga? Ay oo. Teka, halika rito. Alam mo ba si brother? Hindi po ganun. Tayo ay magpapanalanginan at magpapalakasan sa isa't isa. Amen. Kung pwede magamit po tayo ng Panginoon para iangat ang bawat isa. Amen? Kung meron man pong nagkakasala, ang Diyos ay Diyos ng pangalawang pagkakataon. Amen po ba? Amen. Tayo ba'y gising pa? Amen. Okay, sabi ng Timothy 3:5, may anyo daw po ng pagiging makadiyos na debosyon, ngunit nagbubulaan sa kapangyarihan nito. Layuan mo ang mga ito. Having the form of godliness, but denying its power. Hindi mo basihan na tayo nakakadalo lang. Nakikita sa atin na tayo makadiyos pero walang kapangyarihan. Magkakaroon lang po ng kapangyarihan kapag ka merong nababago sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Once na binubuksan natin ang ating mga puso. Ayan. Tingnan niyo po. Many always have their cell phones like this. Tingnan niyo po yung cellphone. 100% naka-charge, full charge. Diba? And their spiritual life is like this. 10%. Hindi naka-charge. Yun pong cellphone, di ba? Ang cellphone natin, pag nabawasan, tina-charge natin agad. Aminin. Bihira mo sa atin yung i-drain muna. Ang battery sa kahit charge, sayaan mo ng malobat para hindi daw maging sirain ng cellphone. Pero bihira po yung ganon. Baka sa 1 milyon ay isa lang. No po? Lahat tayo, pag nabawasan, charge agad tayo. Pero bakit yung spiritual nating buhay, alam na natin na bakit hindi, parang hindi na ako ganon kainit. Bakit ganon pag nag-pray ako, parang hindi ko madama agad ang presensya ng Panginoon. Bakit parang napipilitan akong dumalo? Pagka gano'n, may question po tayo, mag-charge na po tayo. Amen? Damar tayong dumalo, damar tayong manalangin, damar tayong magpasa ng salita ng Diyos, damar tayong gumanap sa kalooban ng Panginoon para ma-recharge tayo. Amen? So sabi dyan, our phones die every day. We die only once. Yung phone natin, araw-araw halos namamatay. Tayo, minsan lang tayo mamamatay. Kaya i-charge daw natin yung kaluluwa natin with prayer, like you charge your phone. Kasi through prayer, through word of God, through sa pagdalo, diyan tayo nag-charge. Spiritually. Amen? Kaya kapag lapas mo mamaya, full charge ka na naman. Merong nang iinis sa'yo, panayan. No, baliwala lang. Hindi ka madaling makante kasi na-charge ka. Pero pansinin mo, pag hindi ka nakakapag-pray, madarang maghapon, di ka nakapag-pray. Punong-puno ka ng inis, punong-puno ka ng yamot, matutulog ka, nainis na inis. Nakukuha niyo po? Ang late nang sa umaga pa lang, naka-charge na po tayo. You know, a lamp that runs out of oil can no longer give light and is useless in that condition. Yung isang ilawan, na wala nang nauubusan na ng oil, hindi na yan makapagbibigay ng mainam na liwanag. Amen po ba? At mababaliwala na lang. Dadaan ka sa dilim. Meron kang ang ilawan, pero wala namang liwanag. Anong saysay? Nakuha po ba natin? Pero kung meron yung langis, meron yung gas, umiilaw yun at nagliliwanag. Merong saysay, merong gamit. So kaya sabi dyan, be filled with the Holy Spirit today. Yung oil dyan na tinutukoy, yung Holy Spirit sa buhay natin. Amen po ba? Mapuspos po tayo ng banal na Espiritu. And make sure you have oil in your lamp. Kagaya po ng 5 matalinong dalaga. Siguraduhin natin na lagi tayong meron langis. Lagi tayong naka-full charge. Amen po ba? Pumalakpak po ang mga gising. Ayaw mo pang magtaes ng 3 oras. O kalahating oras na lang, kaya nyo pa? Medyo lumakas ng kaunti. Ilang gutom na kayo? Pang-4, ipapangaral ang Ebanghelyo sa bawat sulok ng mundo.
sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at sa darating ang wakas. So, yun po ang magiging basihan. Ipapangaral daw po ang Ebanghelyo sa bawat sulok ng mundo. Hello, tayo ho ba'y gising pa? Amen. Okay. So, sabi po dito, nang ipako sa krus ang Panginoong Yesus at nakumpleto ang kanyang gawain ng pagtubos, nagumpisang gabayan ng banal na Espiritu ang mga alagad at apostol upang magpatotoo sa Panginoong Yesus. Mula noon, unti-unting kumalat ang Ebanghelyo ng Panginoon sa iba't ibang pinagmulan, gaya sa pamamagitan ng radyo, internet, mga aklat, television, at iba pa. Sa pamamagitan ng mga iba't ibang church, ng mga ginagamit na tagapagpayag, kumalat po ang salita ng Diyos. Kung evangelism, kumalat po ang Ebanghelyo ng Panginoon. Kung saan-saan dako ay naipahayag. Amen po ba? Nangyayari po ba yan? Nangyari na po ba yan? Amen. No? Naging matatag ang Kristyanismo sa buong mundo. At maraming mga bansa ang ginawa pang pambansang relihiyon ang Kristyanismo. Tayo, sabi sa atin, the only Christian nation in Asia. Di po ba? No? Matagal na rin kumalat ang mga Kristiyano sa buong mundo. At marami pa ang tumanggap sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Katulad sa China na pinangulungan ng isang partidong pampolitika ng ateista. No? Merong grupo ng atheist yung hindi naniniwala sa Diyos. Naabot din sila ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya sila ay nagkaroon ng tunay na pananampalataya. Hello? No? Matagal na kumalat ang Ebanghelyo ng pagtubos ng Panginoong Jesus sa dulo ng mundo. Kaya nga mga kapatid, pag-isipan ninyo ito, sandali. Ang sabi dyan, anong bansa, anong rehiyon sa mundo ang hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesus? Meron pa ba? Parang wala na. No? Parang wala na. Sabi ron, at saka darating ang wakas. O sa palagay niyo po, are we in the last days? Amen. Sa palagay niyo, nasa uling panahon na po ba tayo? Amen. No? Kasi laganap na ang salita ng Panginoon. Wala nang sulok at dako na hindi nakakabot ng salita ng Diyos. Amen po ba? Panglima, ang pagpapanumbalik ng Israel. Matthew 24:32-33. Sabi dyan, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupli ng mga dahon ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Ngayon din naman kayo, pagka nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan niya. So, gaya ng alam nating lahat, ang pagkusbog ng mga dahon ng puno ng igos ay binanggit patungkol sa pagpapanumbalik ng Israel. Ito po yung regathering of Israel. Alam niyo po, ang mga Israelita nangalat sa iba't ibang dako. At meron pong nangangaral kahit sa ating bansa, meron pong mga nakarating na mga Israelita. Ako po'y naniniwala. Naniniwala po ako na talagang ang ating bansa may mga Israelitang nakapasok. Totoo po yun. Kasi nangalat po sila. Pero darating ang panahon, gagather sila. At actually, naibalik na sila. Sabi rito, naibalik ang Israel noong Mayo 14, 1948. Sila ay naging ganap na bansa na. Hello? Doon sila talagang naitatag na bansa noong 1948. So, ang mga banal na kasulatan ito ay sinasabi sa atin na kapag nakita natin nanumbalik ang Israel, nasa pintuan na ang anak ng tao. Nasa pintuan na. Kumakatok na. Anytime pwede nang magbukas ang pintuan. Amen? Kaya lang sa Diyos, ang 1,000 ay katumbas ng isang araw. Ang isang araw ay katumbas ng 1,000 taon. Kung tutuusin, nandiyan na lahat ng senyales. Pero bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon? Kasi binibigyan pa po tayo ng pagkakataon para magsipagsisi sa ating mga pagkakasala. Kaya nga sabi po ng isang Bible scholar, pwedeng ang pagbabalik ng Panginoon ay pwedeng movable. Hello? Pwedeng na
dumating na kaya lang, inuurong pa rin ng Panginoon. Tingnan niyo naman, sukdulang merong namatay ng ilang oras at muling nabuhay. Pinaintulot ng Diyos para lang may parating sa mga tao na totoo ang langit at totoo ang impyerno. Para ang mga tao magsisi sa pagkakasala. Na po? Tayo ba'y gising pa? Amen. So mga ilang dekada na ang nakalipas mula ng manumbalik ang Israel. Kaya pwede natin maitanong sa ating sarili kung ang Panginoon ba ay matagal nang nakabalik. Pwede mo maitanong, nakabalik na kaya Panginoon? Kasi nandiyan na lahat eh. Pero wala pa. Amen? Amen. Walang makakapagsabi kung bumalik na o hindi pa nakabalik. At kailan babalik. Nakukuha niyo po. Malinaw na ang palatandaang ito ng pagbabalik ni Kristo ay nangyari na yung mga palatandaan. Hindi ko sinasabi yung pagbabalik, yung mga palatandaan. Yung lima, no, matinuran sa atin kanina, nangyayari na po yun. Amen po ba? Nagaganap na. So maraming tao ay hindi interesado at pinabaliwala pa nga ang mga patunay na malapit na nga ang pangalawang pagbabalik ng Panginoon at ng katapusan ng mundo. No? Sapagkat kung paano sa Matthew 24:37 to 39, sapagkat kung paano ang mga araw ni Noe, maging gayon ang pagkaparito ng anak ng tao. Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon. Kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang ama lamang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad sa pagdating ng bahan ng panahon ni Noe. Ng mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa barko. Ng mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Usual na buhay. Ang daming nagpapatayo ng bahay. Hello, nagtatayo ng negosyo, kumakain, natutulog, nag-aaral. Usual na tumatakbo ang araw. Pero hindi namamalayan ng marami, isang araw darating ang Panginoon. Amen. Nakukuha niyo? So sa panahon ngayon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Siyempre gusto natin yung katabi mo, kasama mo kukunin. Kasama ka. Amen po ba? Walang naiiwan. Tandaan ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya naghahanda at hindi niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Kaya lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Parang pagdating daw po ng magnanakaw o pagdating ng Panginoon, hindi mo alam kung kailan. Kaya kung alam mo lang kung kailan, maghahanda ka. Since na meron na pong mga palatandaan, ano po kailangan natin gawin? Magpabanjing-banjing pa rin po ba? Kailangan na natin maghanda. No? So what are we to do? No? Anong dapat natin gawin? How are we to live in light of this uncertainty? Pasensya na kayo, tablis po yung aking teaching na po. So ano daw ang dapat natin gawin? Sa gitna ng ganitong sitwasyon ng kaguluhan at kawalan. No po? Ang una, be ready. Maging handa po tayo. Sabi ng verse 44 ng Matthew 24. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. You never know what's going to happen tomorrow. You never know what's going to happen to the world. Hindi natin alam. But you need to be ready on a personal level. Kailangan maghihanda daw tayo. Personal level tayo. Yung sarili po natin, ihanda natin. Amen? Sabi ng Santiago 4:14, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Hello? So ito tanong, maaaring hindi pa darating si Lord. Binibigay pa ng Lord kasi hindi pa kumpleto yung bilang. Binibigyan pa niya ng pagkakataon
pagkakataon ng mga tao. Kaya lang, yung pagdating ng kamatayan, hindi natin alam. Ang tanong, if you die today, where would you go? Eh, dalawa lang po yung daan. Nakita niyo po? Kung mamamatay ka ngayon, saan ka pupunta? Saan mo gustong pumunta? Sa kanan o sa kaliwa? Doon sa kaharian ng Diyos? Sa langit o doon sa impyerno? E paano tayo pupunta ron? Kailangan magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Bagay sa mga namanan natin kasalanan. Panampalatayanan natin dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa atin. At buksan natin yung puso natin para sa Kanya. Tanggapin natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. At sumunod tayo sa kalooban niya. Sabi nung binasa natin kanina, ang manatiling tapat hanggang wakas, kung siyang maliligtas. Hindi sapat na tinanggap mo si Jesus tapos bumalik ka sa kasalanan. Kailangan manatili kang tapat. Salita po ng Diyos yun, hindi ko salita yun. Manatili kang tapat hanggang wakas. Hindi yung manatili kang tapat hanggang napapagpala ka. Manatili kang tapat hanggang okay ang takbo ng buhay mo. Hindi ganon. Ang sabi ng salita ng Diyos, hanggang wakas. Hanggang sa wakas ng panahon. Hanggang sa kunin ka ng Panginoon. Hanggang sa huling yugto ng iyong hininga. Para sigurado ka, papasok ka sa karan ng Diyos sa langit. Amen? Be wise, maging matalino. Ephesians 5:15-17. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalayin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag daw tayo maging hangal. Unawain natin kung anong kalooban ng Diyos. Maging matalino tayo sa pamumuhay natin habang tayo narito sa mundong ibabaw. Piliin natin kung ano ang tama, layuan natin kung ano ang mali. Ang tama, makikita natin sa salita ng ating Panginoon para hindi ho tayo maligaw. Amen? Kasi ang daigdig po natin pasama na pasama. Maging matalino tayo paano tayo mamumuhay. At ang matalinong pamumuhay ay katulad ng nagtayo ng bahay sa ibabaw ng pundasyong bato. Ano po yun? Sila yung dumating ang bagyo, ang baha, ang malakas na hangin. Hindi nagiba ang bahay kasi nakatayo sa pundasyong bato. Sila yung nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Diyos. Amen po ba? No, yung mangmang nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Dumating ang bagyo, ang baha, ang problema, ang pagsubok, ang pigati. Nagiba ang bahay, natangay ng alon. Sila po yung nakinig, pero hindi nagsagawa. Yung nakinig ngayon, paglabas, parang walang narinig. Ganun po yun. No? Yun po yung tinuturing na mangmang. Tayo dapat maging matalino habang hinihintay natin ang pagbabalik ng Panginoon. Amen? Pangatlo, be watchful. Maging mapagpantay po tayo. Gayon din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambayanan. Ito'y maaaring sa takip silim, sa ating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Yan yung fourth watches of the night. Na ba? E paano kung himbing na himbing ka sa pagkakatulog? Biglang dumating ang Panginoon, tulog na tulog ang spiritual mong buhay. Hello? Pwedeng maiwan. Kaya nga, people, get ready. Jesus is coming. Amen? Baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. No? Luke 21, ang katakawan, paglalasing at kabalisan sa buhay na ito ay alisin ninyo sa inyong isip. Mag-ingat kayo at baka bigla kayong abutan ng araw na ito. Natulad ng isang bitag sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao, kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap kayo sa anak ng tao. So sabi dyan, each day that goes by is another day. You need to draw closer to God because His time is at hand. Malapit na malapit na. Do not let anything distract you. Kung mo kaya ang merong makakadistract sa relasyon mo sa Panginoon. Because the enemy has designed the distractions. Dinisenyo ng kaaway ang distraction.
just for you. Your faith will be tested and you will be challenged, but hold on to God. No matter what, manatili ka sa Diyos. Pakisabi mo sa katabi mo, ano man ang mangyari, kapatid, manatili ka sa Diyos. Manatili ka sa Diyos hanggang wakas upang ikaw ay maligtas. Amen? Meron po ba tayong naintindihan? Tayo po tayo sa presensya ng Panginoon at tayo po ay mananalangin. Kung nais mong maghari ng Panginoong Yesus sa buhay mo, maging sigurado ka na namang oras bumalik ang Panginoon, ikay makakasama sa papasok sa kanyang kaharian. Na namang oras siya bumalik ay matatagpuan ka niya na nananatiling tapat, na sumusunod sa kanyang kalooban. Kapatid, kaibigan, inaanyayahan kita na sumunod sa isang maikling panalangin, minsan pa ng pagsusuko ng buhay sa Panginoon. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? At pwede po bang sundan po natin ang panalangin aking iuusan? Tutulungan ko lang po kayo para lumapit sa ating pong Panginoon. Sabihin po natin lahat, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, nagpupuri po ako sa iyo at nagpapasalamat dahil pinababatid mo sa amin ang iyong kalooban. Nais mo na kami maging handa. Anumang oras dumating ang panahon ng iyong muling pagbabalik o panahon ng pagbawi ng buhay na ito na ipinahiram mo sa akin. Sa oras pong ito, kinikilala ko nga po ang aking sarili na isang makasalanan na nangangailangan ng Diyos na magpapatawad sa akin. Patawarin mo po ako sa lahat ng kasalanan na minana ko pa sa aking mga ninuno hanggang kasalukuyan. Mula pagkabata hanggang kasalukuyan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ibinigay po ninyo ang inyong kaisa-isang buhay. Kayo ay namatay, napako sa krus, natigis ang iyong dugo, upang ako ay tubusin, patawarin, linisin sa lahat ng aking mga pagkakasala. Kaya sa oras pong ito, tinatanggap ko po at inaangkin ang kompletong kapatawaran ng aking mga kasalanan. At ibinubukas ko po ngayon ng buong buo ang aking puso at buong pagkatao para sa iyo. Tinatanggap kita at pinapapasok bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay mula sa oras na ito at magpakailanman. Ikaw ng aking Panginoon, ikaw ng aking tagapagligtas. Sa iyo ako susunod, sa iyo ako maglilingkod. Tulungan mo po ako na makapagpatuloy na nagiging tapat hanggang wakas upang maging ganap ang kaligtasan na iyong ipinangako sa akin hanggang sa iyong muling pagbabalik. Marami pong salamat. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang po mananalangin. Patuloy po tayong nakayuko, nakapikit. Marami pong salamat sa mga babae at lalaki, bata't matanda na narito, Panginoon. Na tunay nga po, nagbukas ng kanilang mga puso at buhay para sa iyo. Muli po, Panginoon, tinanggap ka bilang kanilang Panginoon at sariling tagapagligtas, O God. Ang pangako mo, Panginoon, sa mga tumatanggap at nananalig sa iyo, sila po'y maliligtas. Panginoon, at hindi na nila daranasin, Panginoon, ang mamatay pa. Bagkos, Panginoon, kahit sila'y mamatay, sila po ay muling mabubuhay sa piling mo, Panginoon. Na kahit anumang oras ka bumalik, Panginoon, O Lord God, at madatnan mo silang nagpapatuloy na sumusunod sa iyo, tatanggapin po nila, Panginoon, ang kaganapan ng buhay na walang hanggan. Panginoon, ang dalangin ko po, Diyos, sa buhay ng bawat isa, patunayan niyo po na kanilang tinanggap ay hindi kung sino lang, kundi Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, na nangangako sa buhay ng bawat isa
na hindi mo sila iiwan, ipababayaan man, at saan man sila pumaroon, sila ay iyong sasamahan. Akayin mo sila, Panginoon, sa bawat araw ng buhay nila, sa paglakad, sa landasin ng katotohanan, sa iyong kalooban, Panginoon. At tulungan mo sila, Lord, na makapamuhay ng nakakayon lamang sa iyo, ng iyong mga salita, Panginoon, hindi lang nila dinidinid, kundi kanilang isinasagawa, Father God. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi namin hanapin sa iyo ang aming kaligayahan, Panginoon, lagi namin gustuhin na nakababad sa presensya mo, Panginoon, upang sa ganon, O Lord, hindi namin dadanasin, O God, na kami manghinat man lupaypay sa buhay namin pananampalataya, Father God. Panginoon, pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Katapuin mo pong tunay ang kanila pong mga pangangailangan. Mula sa pinakamaliit hanggang pinakamalaki, Panginoon. Huwag kang magkulang. Huwag kang magpabaya sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Sabi mo, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan man. Saan man kami pumaroon, kami iyong sasamahan. Pinanghahawakan po namin at pinaangkin na sa bawat araw ng buhay namin, kasama ka namin, Panginoon. Kahit sabay ka namin, Panginoon, sa aming pamumuhay, saan man kami pumaroon, Father God. Kami iyong tutulungan, Father God. At dumaan man kami sa apoy, hindi kami masusunog. Dumaan man kami sa ilog, hindi kami malulunod. Dahil kasama ka namin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong mapagpalang kamay. Inilalagay ko po ang buhay ng bawat isa sa iyong muling pagbabalik. Masumpukan ko po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa na talagang nagtatapat sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus, O God. Salamat po, Panginoon. Ang samo nga po namin panalangin kung maaari ay wag mo na po kami itulot pa na danasin, O God, ang 7 taon ng matinding kahirapan, Panginoon. Lord, kunin mo na po kami at ipagsama sa iyong piling at danasin po namin ang buhay na walang hanggan sa piling mo, O Diyos. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Yung pinasimulan mo pong mabuting bagay sa kanila, ay pong lubusin hanggang sa iyong muling pagbabalik. Ipinagkakatiwala ko po sila, Panginoon, at nagpapasalamat kami, Lord, sa tulong na bayang patnubay magkapangyarihan mo, isasama mo sila sa parada ng tagumpay. Salamat po, Diyos. Tanggapin mo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, karangalan at pagsamba sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.